Hindi na talaga maikakaila na si Naoya Inoue na talaga ang pinakasikat na boksingero ngayon sa buong Asia. 2 division undisputed champion na kahit si Pacquiao ay hindi nagawa ang narating ng halimaw ng Japan. At lahat ng Pinoy na kanyang nakalaban ay pinasuko niya sa laban. Si Naoya Inoue talaga ang pinakadahilan kung bakit tila ba naungusan na tayo ng bansang Japan pagdating sa sport na boxing. Pero sa kabila ng kanyang kasikatan, may mga batang Pinoy na nakaabang para tapusin ang halimaw ng Japan. Ang 3 batang Pinoy na ito ay ang future face ng Philippine boxing at siguradong tatalunin si Naoya Inoue sa ibabaw ng ring. Subscribe. Finish him. Left hand. He's down and he's gone. He's out. Down on the canvas. There's 捉えました。深いパンチをしてきますね。左顔面を捉えている。パンチをもらい右。ダウンです。あーっとレフェリーストップ。He's using his footwork, his in and out. He's really his punches. Wow! Yes, that's wow! Hindi nakatigil si Ken Cougar. Isinilang na ang Pinoy na kakawawa at magpapabagsak kay Naoya Inoue. May isang batang Pinoy na boksingero ngayon ang undefeated at napakalakas ng kamao. Sa katunayan, lahat ng Hapon na nakalaban nito ay sobrang kinawawa at first round lang ang itinagal sa ating pambato. Ito na yung Pinoy na boksingero na kakawawa kay Naoya Inoue pag sila ay naglaban. Sa katunayan, harap-harapan niyang hinamon si Junto Nakatani na iniiwasan ni Casimero dahil sobrang lakas nito. Pero sa bagito nating bida, ito yung laban na talagang pinapangarap niya. Sa lahat ng available na champion dito sa Japan, I will fight. Junto Nakatani. Parang Manny Pacquiao ang karisma nito pag siya ang lumalaban. Nagihiyawan talaga ang ating mga kababayan sa kanyang napakahusay na pinapakitang galawan. another right hand. A left hand, another left straight, another left straight. Oh shoot! Oh my goodness! It's oh! Kenneth Lover ay ang pinagmamalaking batang boksingero ng General Trias, lalawigan ng Cavite. Bata pa lamang ay hawak na siya ng isa sa mga legend ng boxing sa Pilipinas na si Jerry Peñalosa. Sinanay siya ng gusto ng Peñalosa Boxing Gym para maging halimaw na boksingero, para balang araw ay susunod na legend na boksingerong Pilipino. Ang una niyang binangga ay ang superstar ng Mindanao, isang undefeated na Pinoy na boksingero na si James Pagaling. Pero ospital ang inabot nito at hanggang ngayon ay nagpapagaling pa rin dahil sa lakas ng kamao ng ating pambato. Araw ng Sabado, July 29 taong 2023 sa Eco Oil Center, San Juan City, Manila, naganap ang isa sa pinakamalaking boxing event sa kasaysayan ng Pilipinas. Lalaban si Kenneth Lover para sa Philippines Games and Amusement Bantamweight Title Championship ng Pilipinas. Makakalaban niya rito si James Pagaling ng Claveria, Misamis Oriental, Mindanao. Undefeated ang boksingerong ito at may 8 panalo, 5 sa pamamagitan ng KO at walang talo. Kaya heavy underdog ang ating pambato. Wala daw pag-asang manalo si Kenneth Lover ayon sa mga boxing analyst at ito ang kanilang malinaw na pananaw. Pero magugulat ang lahat dahil 4 na round lang ang itatagal ng boksingero na nagmula sa Mindanao. Round number 1, bigayan agad ng dalawang boksingero. Mga powerful agad na suntok ang pinakawala ng mga ito, pero lumamang agad dito sa lakas ang ating pambato. Knockouts
Si Pagaling po 2019. Oh, active performer just like Pagaling. High. Kenneth Llover. Oho, ito na. Umatake na agad si Llover. A lot of punishment. Knockout. Oho. Left hand. That's it. Sa round number 2, kuha ni Llover ang takbo at galawan ng laban. Atras na ng atras ang kanyang kalaban. It's the crowd. You see the contrasting styles of Llover, but he fights out of that right jab. He's found the distance in Galaga. Now he's putting the pressure on Llover. Llover fight. Tokosoy. Oho! Round number 3, maliksi at magaling umiwas si Llover at ang kanyang kalaban ay laging nasasapul sa kanyang mga counter. You don't see Llover as active. Gotta be more aggressive. And then he'll counter. That's the end. Sa round number 4, dito natatapusin ng ating pambato ang paghihirap ng kalaban nito. Isang one-punch brutal knockout ang sinapit nito mula sa ating boksingero. Oh! Robbie! Oh, what a shot! Left hand! Watch here, the opening will come up. Yun! Just with the right hand, there, abandoned his right jab. From different angle, we saw it. Dahil sa sobrang husay at lakas ng kamao ng ating kababayan ay nakomatos, dinala sa ospital na wala ng malay ang kanyang kalaban. Dahil sa mga impresibo at sunod-sunod na panalo ng ating pambato ay nabigyan agad siya ng pagkakataon na lumaban para sa WBO Asia Pacific Youth Bantamweight title. Sumunod naman na sumubok sa kanya ay ang pinakamalakas na boksingero ng bansang China. Si Ching Ching Yang ay ang pambato nila, pero katulad ng ibang boksingero, wala rin itong nagawa sa ating pambato. Araw ng Sabado, August 24 taong 2024, sa BF Homes Gym and Amusement Board, Paranaque City, nilabanan ng ating boksingero ang pambato ng China. Si Ching Ching Yang ay isang dekalibring boksingero, pero wala rin siyang nagawa sa ating pambato. Solid. Malinaw na panalo po dito ang ating kababayan at walang round na ipinanalo ang kanyang kalaban. Pagkatapos ng mga tagumpay ni Kenneth Llover, na natiling undefeated ang kanyang kartada, kaya pinalaban na siya sa mga matitibay na Hapon na boksingero. Pero ang mga Hapon na ito ay first round lang po ang itinagal sa ating pambato. Ang unang Hapon na kanyang nakalaban ay si Tulio de Canarudo. Best friend ni Naoya Inoue ang Hapon na ito at palagi pa niyang kasparing, pero first round lang talaga ang inabot nito sa ating pambato. Araw ng Linggo, December 15 taong 2024, sa Sumiyoshi Sports Center, Osaka, Japan, ay dumayo ang ating kababayan. Makakalaban niya rito si Tulio de Canarudo, ang bata ni Inoue, para sa Oriental and Pacific Boxing Federation Bantamweight Interim Championship. Bagamat bata ni Naoya Inoue ang makakalaban ni kabayan, magugulat naman ang buong bansang Japan dahil round number 1 lang ang itatagal ng Hapon na kalaban. Ladies and gentlemen, Kenneth Llover in the red corner, his round number 1. Llover now takes center of the ring, opens up with the jab. Good straight to the face of Tulio. Definitely got his attention. Good opening sequence to para kay Llover, setting up the momentum. Magandang combinations para rin hindi makaset up yung kalaban niya from Japan. Signs of life from Tulio, goes for a jab. Another jab from Llover. That is a jab in the straight from Llover.
Good setup with the hook. Papasok. And down goes Tulio in the very first round, ladies and gentlemen. Bagsak po ang kalabang Hapon. And that is it. What a fight. Napakagandang performance po ni Kenneth Llover. Ang sunod niyang nakalaban ay si Kita Kurihara, isang matinik na Hapon na boksingero. Ilang Pinoy na rin ang pinabagsak nito, pero kahit gaano siya kagaling at kalakas, first round lang din siya sa ating boksingero. Ang level na fighter ang Japanese na ito, mga brad. Mas mahaba ang tahid nito at malakas ang punching power. Bagamat meron ditong kartado na 19 wins at 8 losses, 16 sa mga tinalo nito ay nakuha sa pamamagitan ng brutal knockout. Kabilang dito ang dalawa nating kababayan na si Froilan Saludar at Renan Porte. Sa dalawang to ngayon, parang sino na lang yung unang bibigay. Kurihara has Froilan against the corner. Saludar goes down. Round number 1, halatang hindi nagbibiro ang Hapones na kalaban. Seryosong seryoso siya na papabagsakin ang ating kababayan. Pero walang kaba ang ating pambato. Kamao niya ang magpapasya ng sasapitin ng Hapones na boksingero. Kenneth Llover starting strong. Bad intentions from Llover. He knows Japanese opponents coming last fight niya sa Japan din, so he's really out to impress both, moving forward sabay. So this is where Relaxed, very patient, very confident dito sa laban to, which is good. he's using his footwork, is in and out, yung labas-pasok niya. And he's really throwing his punches. Yes, that's a good left. Is it? Matinding pagbagsak ang natamo ng Hapones na boksingero. Halatang napuruhan ito ng ating pambato. Could this be a preview of good things to come for Kenneth Llover? Hindi na tumitigil si Kenneth Llover. Oh! Agad nagpakawala ng sunod-sunod na kombinasyon ang ating kababayan na agad nagpabagsak sa Hapon na kalaban. Bilang ulit. That was a clean left. Very clean. Medyo Clean left. Maraming mga taong... Oh! 30 seconds. That's it. Ito na talaga yung Pinoy na boksingero na maaaring tumapat kay Naoya Inoue. Undefeated at wala pang talo, ang susunod na magbibigay ng karangalan sa mga Pilipino. Si Kenneth Llover ay isa sa mga sumisibol na Pinoy na boksingero. Malinis ang kartada at di pa natatalo. Balang araw ay magiging world champion din natin ito. Napahanga talaga ang isang napakagandang diwata ng Vietnam sa bagitong Pinoy boxer na ating kababayan. Si Arvin Jan Pasiones o AJ Pasiones ay isang bagitong Pinoy na boksingero. 18 anyos na ipinanganak at nagmula sa bayan ng Cebu. Ngunit naninirahan na ngayon sa Ho Chi Minh City, bansang Vietnam. Bata pa lamang ang ating bida ay nakaranas na ng pambubuli sa mga kalaro at kaklase. Kaya na-inlove ito sa pagbaboxing at naging sobrang maangas para hindi na mabuli. Hindi naman siya nabigo dahil natural ang kanyang talento sa pagiging isang boksingero. Lahat ng kanyang nakalaban na nambubuli sa kanya dahil daw siya ay mahina at payatot ay talaga namang pinahirapan ng ating bida. Press na undefeated na bagito ang ating boksingero. Cho tới bây giờ ai có thể cực kỳ cống hiến. Ang kanyang huling nakalaban ay isang powerful na Thai na boksingero. Sobrang yabang po talaga ng boksingerong Thai na ito dahil siya ay may 100% knockout power ratio. Sa record na 8 wins, lahat ay tinapos sa pamamagitan ng knockout. Untouchable po ang kalaban ng ating pambato. Sa weigh-in pa lamang ay di na sila mapigilan. Gusto nang magbangasan ng dalawang boksingero. Sobrang yabang ng Thai at binubuli ang ating pambato. Ngunit lilipad ang ulo nito
pag nangyari na ang bakbakan ng dalawang boksingero. At nito lang August 11 taong 2024 ay nilabanan naman niya ang tinaguriang Terminator ng bansang Thailand. Ngunit 3 beses itong pinabagsak sa loob lamang ng round 1 ng napakalupit nating kababayan. At nang nilabanan naman niya ang pinakahalimaw daw na boksingero ng bansang Thailand na si Wang Chai Nyang Hansa. Isang suntok lang ang kinailangan ni kabayan upang mahimatay ito sa laban. You call him a sniper, it's like a Barrett 50 cal because every shot has put him down. At sa huli niyang laban ay inisipite lang din niya si Rene Mark IV ng Zamboanga del Norte. Kaya naman nanalo sa desisyon ang ating boksingero. And ito naman si Joey Bandilan. Rematch ang tinatawag niya, and that is very possible as well. We would like to see this decision. Arvin John Pasiones. Araw ng Sabado, March 25 taong 2023 sa Saigon Sports Club, Ho Chi Minh City, bansang Vietnam, magaganap ang laban ng ating kababayan na si AJ Pasiones kontra sa hambog na Thai boxer na si Sarawut Jamtung. Napakaraming Vietnamese na nanunood sa laban na ito ang mapapahanga talaga ng gusto sa galing ng ating pambato. Pagpasok pa lang ng Thai ay naghihiyawan na mga tao. Crowd favorite ang Thai na boksingero habang underdog naman po ang ating pambato. Round number 1, kumpiyansa talaga ang Thai na kalaban na matatalo niya agad ang ating kababayan. Naging agresibo ito at gusto na agad tapusin ng Pinoy sa round 1 pa lamang ng kanilang bakbakan. Sa umpisa pa lang ng kanilang laban ay pabago-bago na ng stance ang ating kababayan. Orthodox at southpaw ay kaya niyang panghawakan. Kaya naman dito ay nawasak ang Thai na kalaban. Hindi naman basta-basta nagpatalo ang ating kababayan at pinakita ang kanyang magandang depensa at halimaw na opensa sa laban. Literal na mamaw ang Pinoy sa kanyang galawan. Agresibo agad ang Thai na kalaban, pero pinag-aaralan at tinatansya lang siya ng Pinoy na ating kababayan. Sa round number 2, kontrolado na ng Pinoy ang laban at dito na niya tatapusin ang mayabang na Thai na kalaban. Isang napakalakas na 1-2 combination ang pinakawala ng ating kababayan. Ang brutal na nagpabagsak sa hambog na Thai na kalaban. Sa tindi ng kamao ng Pinoy, gumapang-gapang ito habang pinipilit niyang tumayo. Ngunit sa sobrang hilo ay tuluyan ng bumigay ang Thai na boksingero. Sobrang napahanga naman ang mga Vietnamese, lalo na yung diwata sa galing ng ating boksingero. Napasayaw-sayaw po si AJ Pasiones at naging sobrang maangas ang ating boksingero na parang galawan ni Cuadro Alas Janrael Casimero. Instant superstar po si AJ Pasiones sa bansang Vietnam. Siya ay hinangaan ng gusto ng mga tao at winagayway ang bandila ng mga Pilipino.
Sa sobrang angas naman ng Thai na kalaban nito, nagawa pa nitong sumayaw-sayaw kahit na ito ay nakatikim ng isang brutal na pagkatalo. Si AJ Pasiones ay isang bagitong Pinoy na boksingero, ang sigurado na susunod sa yapak ni Cuadro Alas, Janrel Casimero. Araw ng Linggo, August 11 taong 2024, sa patimpalak ng lead WBA Asia Vietnam Tournament ng boxing, makakalaban ng ating pambato ang isang Thai na boksingero. Si Nantanon Tongshai ay tinaguri ang Terminator. Sobrang angas nito na may 13 panalo, 12 sa pamamagitan ng KO at 2 talo lamang. Samantalang ang ating pambato ay may 9 na panalo, 5 sa pamamagitan ng KO at wala pang talo. Kaya sa laban na ito, heavy underdog talaga ang ating boksingero. Sobrang angas naman talaga ng entrada ng Thai na boksingero. Hinakbangan na lamang niya ang lubid ng ring dahil napakatangkad nito. Pero round number 1 lang pala ang itatagal niya sa ating pambato. Dito sa round number 1, agresibo agad ang Thai na kalaban, pero pinag-aaralan lang siya ng ating kababayan. Trận đấu hứa hẹn sẽ rất bùng nổ, trận đấu 8 hiệp ở hạng 110 pound. Đấm tốt của Pasiones. Giày ép luôn đối phương, lối đánh nhanh đầy tốc độ vẫn luôn là thứ cực kỳ cuốn hút mà AJ Pasiones làm được. Đừng quên rằng đối thủ của anh cũng rất đáng sợ và còn trẻ hơn cả anh nữa. Ép được đối phương. Liên tục là những cú đấm trúng đích từ AJ. Rất tốt với cú đấm. Đối thủ ngã rồi. Đối thủ chênh choáng say đòn rồi. Và đây mới là hiệp đấu đầu tiên thôi. Tốc độ vẫn luôn là điều mà AJ mang đến. Gục rồi. Gục thật rồi. Không thể tin rồi. Sobrang angas ng galawan ni Kabayan, parang binaril-baril niya ang Thai na kalaban. Là 2 phút 15 giây. Có lẽ trận đấu vẫn tiếp tục. Left hook. Đối thủ có lẽ không chùn rồi. Và đó là chiến thắng cho AJ Pasiones. AJ Pasiones đã thắng. Si AJ Pasiones ay isa ring Pilipinong boksingero na may potensyal na balang araw ay magiging world champion din natin ito. Papalit kay Manny Pacquiao at Cuadro Alas, Janrel Casimero. Siya na ngayon ang pinakahalimaw na Pilipinong boksingero, kapalit ni Manny Pacquiao at Cuadro Alas, Janrel Casimero. Sa bansang Malaysia, kinalabutan at nagsitayuan talaga ang mga tao sa ginawa ng bagitong Pinoy na ating pambato. Hindi sila makapaniwala sa sobrang lakas ng ating boksingero. Ito yung Pinoy boxer na mula taong 2023, lahat ng kalaban ay tinapos sa pamamagitan ng KO at hindi man lang umabot hanggang round 5 ang mga kalaban ng ating bida. Siguradong ito na ang susunod na katatakutan ni Nauya. Si Herlan Sexto Gomez ay isang mabait at mabuting bata. Simple at payak lang ang kanilang pamumuhay sa probinsya ng Negros Occidental, Bacolod City. Bata pa lamang ay mahilig na talaga ito sa sport na boxing. Sa katunayan, habang nag-aaral ay naging kampiyon na kaagad ito sa Philippine National Games since 2015 hanggang 2018 at sa Pacquiao National Cup noong 2018. Dito na siya nadiskubre ng mga promoter at boxing organizer. Kaya naman dahil sa napakagandang mga ring girl, sa talento ng ating bida, ay pinasok na niya ang pagiging isang professional na boksingero. At kinuha siya at sinanay ng husto ng Highland Boxing Promotion. Nahubog talaga ang pangangatawan nito dahil sa pagsasanay at kakainsayo. Kaya naging bato-bato at akmang-akma sa isang matigas na boksingero. Sa pagpasok ng taong 2023, January 25, unang buwan, sa Space Plus Arena, Bangkok, Thailand, nagsimula na ang pananalasa ni Herlan Gomez. Tinalo niya rito ang pambato ng Thailand na si Thanachai Kamon. Round 2 lang ang inabot ng kalaban dahil sa tindi ng kamao ng ating kababayan.
Wala pang isang buwan ay lumaban na ulit ang ating pambato sa bansang Thailand. February 22, taong 2023 sa parehong venue ng Space Plus Arena. Makakalaban niya rito ang isang veteranong boksingero na may napakatinding kartada na 64 na panalo, 28 sa pamamagitan ng KO at 18 talo. Si Week Hapulaikaw ay isang dekalibreng Thai na boksingero, ngunit round number 4 lang ang itatagal nito sa ating pambato. Paglalabanan nila dito ang Asian Boxing Federation Bantamweight title. เธอรันโกเบนี่สถิติชนะ6 ครั้งปิกมี่โอ้ไหวไม่ไหวครับโดนเลยครับหมัดขวาโอ้ร่วงลงไปครับเรียบร้อยครับจบเลยครับแต่กรรมการยุติเลยครับเพราะว่าโดนมาเยอะแล้วเลยครับ ABF Bantamweight Champion Herland Gomez. Matapos ang isang buwan ay muling lumaban si Herland, March 30 taong 2023 sa Space Plus, Bangkok, Thailand. Kakalabanin niya rito ang isa sa veteranong Thai na boksingero. Si Pisano Sinsomtum ay may halimaw na kartada na 47 na panalo, 17 sa pamamagitan ng KO at 10 talo lamang. Pero round number 3 lang ang itatagal nito sa ating kababayan. That left hand of his, just like that. Oh, and that was super quick. Looked like that was to the body, and I don't think Fisanu is going to make the count and get up. It looks like he's really struggling to here. Oh, he is. A referee said carry on straight away. Herland coming in again, shots to the body from Herland and uppercut to the head. Big right uppercut, and Fisanu is down again for a second time. Is he going to make the count this time? And here we go. One more knockdown and that is it. And Herland's got 10 seconds to pile on the pressure. And he's throwing everything he can at Fisanu. And there we go. So by... Dalawang beses man pinatumba ng ating kababayan ng Thai na boksingero, pero inunat-unat niya lang ang kanyang katawan dahil sa kanyang kayabangan. Round number 3, dito natatapusin ng ating kababayan ang kahambugan ng kalaban. Try and get him out of there, get an early stoppage. 2 knockdowns in round number 2 for Herland. Right uppercuts. Whoa, great right hand there, and that pushes Fisanu back. Fisanu was on slightly wobbly legs early on. Big left hook from Herland. Fisanu down again, and that's going to be it. Referee waving it off. Araw ng Huwebes, May 25 taong 2023. 2 buwan makalipas, muling dumayo si Herland Gomez sa Space Plus, Bangkok, Thailand para sa Asian Boxing Federation title. Makakalaban niya rito si Jakpan Santong, ang pambato ng Thailand. Pero katulad ng mga naunang boksingero, round number 2 lang ang itatagal nito sa ating pambato. Right hand there from Herland, left hook as well. Finishing strong here, the Filipino in round number 1. Our referee, Mr. Chanet, and our judges at ringside. Good body shot there from Japan. Herland rallying back with his own 1-2 and going to the body into the head. Very well placed right hand to the body there from Japan. And again, the champion. Challenger trying to fire back with his own 1-2, but being snubbed on the inside by the bodywork from Herland. And Herland now delivering hard right. Ending that combination with a left hook, right uppercut from Herland. And he's down, Japan is down! It was the left uppercut to the body. Beforehand he landed the right uppercut to the body as well, and it August 26 taong 2023 sa Le Meridian Arena, United Arab Emirates, dumayo ang ating pambato na si Herland Gomez para kalabanin ng halimaw ng India. Si Vikas Dahiya ay may halimaw na pangangatawan at hindi sumusuko sa anumang laban. Naghambog pa ito na papagapangin daw ang ating kababayan. Pero kalunos-lunos ang sinapit nito at round number 1 lang ang itinagal sa kanilang laban.
Come. Are you okay? Isang buwan na makalipas, nabigyan ng pagkakataon ng ating kababayan para sa WBC Asian Silver Bantamweight title. Araw ng Huwebes, September 28 taong 2023 sa Space Plus Arena, Bangkok, Thailand. Muling dumayo ang ating pambato na si Herlan Gomez para kalabanin ang isang halimaw na boksingero ng Thailand. Si Congrats Natafek ay may halimaw na kartada. 32 na panalo, 23 sa pamamagitan ng KO at 8 talo lamang. Hindi man lang nangalahati ang record ng ating kababayan na 10 panalo, 7 sa pamamagitan ng KO at 1 talo. Kaya heavy underdog talaga ang ating boksingero. Pero sa laban na ito, round number 1 lang din ang itatagal ng halimaw na Thai na boksingero. 1 defeat, 7 of those victories coming by going at Concrete. Nice with the body shot. The second one looked like that really affected Concrete. And Herlan trying to get overhand right there from Herlan, and that took Concrete off balance. And again Herlan putting on the right hand and left hook there from Herlan, and Concrete is on the canvas, no surprise. We've got there we go again, double hooks here. Right uppercut there and for a second time, and that's it being waved off. Herlan Gomez. Si Herlan Gomez ay naging bagong kampyon. Isa sa napakainit na prospect ng Pilipinas ngayon sa Bantamweight Division. Isa sa pag-asa ng Pilipinas sa sport na boxing. Pagkatapos ng 6 na sunod-sunod na panalo sa pamamagitan ng KO sa taong 2023, kinatakutan na siya kaya hirap na makahanap ng kalaban. Kaya 7 buwan din siyang natenga dahil ayaw na siyang labanan. Pero nito lang araw ng Sabado, May 11 taong 2024 sa Indoor Stadium, Kuching, bansang Malaysia, may isang veterano at kampiyon Thai boxer na naman ang pumalag sa ating bida. Si Sukpra Serd Pumpitak ay may 29 na panalo. 20 sa mga ito tinapos niya sa pamamagitan ng KO. Wala pa sa kalahati ang kartada ng Pilipino na may 11 panalo, 8 sa pamamagitan ng KO. Kaya kinalabutan talaga at napatayo ang mga tao dahil sa sobrang underdog ng ating pambato. Baka sa pangangatawan ng Thai na boksingero na isa talaga itong veterano, maskulado at bato-bato, sobrang kunat na daw niya kaya niya nilabanan ng Pilipino. Siya rin ang kampyon ng WBA Asia Super Bantamweight Division at kinatakutan talaga siya sa Thailand kaya siya naging kampyon. Round number 1, lahat ng matataas na tao sa Malaysia ay nanunood sa laban nila kaya kailangan magpakitang gilas ng ating bida. Malakas at maliksi ang Thai na kalaban pero binaliwala lang ito ng ating kababayan. Melakukan boxing Thai. Sukpasri. Satu body shot. Satu bukan sisi dengan kanan. Hook yang begitu baik dilakukan oleh kali apakah dilakukan dan giliran bagi Sukpasri. Nampaknya petinju yang lebih matang. Sa round number 2, nanggigil dito ang Thai na boksingero. Gusto talaga niyang pabagsakin ang ating pambato pero nabigo siya dito dahil kondisyonado ang ating boksingero. Dan dia melakukan round number 3, dito natatapusin ni Kabayan ng kampyon na kalaban. Puro mabibigat na kamao ang kanyang pinakawalan, ang dumurog sa Thai na kalaban. Halan menemui dari belakang dan sekarang peluang bagi Halan untuk menjatuhkan ataupun untuk mendapatkan mata satu temukan susulan yang begitu baik. Hook demi hook yang dilakukan oleh Halan sekarang ini. Banyak menggunakan hook sekarang. Saya kira Sukpasri bertahan. Dia terpaksa bertahan. Dan nampaknya dia menguasai pertandingan. Dan diberikan oleh pengadil. Jadi kalau diberikan oleh Suraidi. Bukan kata pengadil. Jadi hal yang pertama yang kedua. Dan inilah peluang menghalang untuk
Bagsak ang Thai na boksingero at palakpakan ng mga tao. Sobrang natulala naman ang mga taga Malaysia. Nagsitayuan talaga sila dahil namangha at kinalabutan sa ginawa ng ating bida. Si Herlen Gomez ay isa talagang dekalibreng boksingerong Pilipino na nagsikap at naniwala sa pangarap. Katulad ni Pacquiao, magiging kampyon din at magtatagumpay din siya sa hinaharap. Makakamit rin natin ang ating mga pangarap basta tayo ay magsumikap at dasal sa ating Diyos na dakila sa lahat. Amen.